Tahimik ang gabi sa isang high-rise condo sa Makati. Sa labas ng floor-to-ceiling window, kita ang mga ilaw ng syudad. Pero sa loob ng unit ni Stephen Phillips, CEO ng isang kilalang kumpanya, ay tila may bagyong paparating. Nakasandal si Cheska Ramos sa velvet couch, nakasatin night dress na kulay pula, habang hawak ang isang glass ng wine. Nakataas ang kilay, halatang may tinatagong inis. Samantalang si Stephen, abala sa laptop sa coffee table. Binabasa ang report para sa board meeting kinabukasan. Step? Malambing pero may halong inis na tawag ni Cheska. Hindi agad lumingon si Stephen. Bumuntong hininga si Cheska. Tsaka pabirong binagsak ang cellphone sa side ng sofa. Gaano pa ba katagal to? Gaano katagal pa ako magiging sekreto mo? Napahinto si Stephen. Umangat ang tingin niya mula sa laptop. Seryoso ang mga mata. Cheska, we've talked about this. Tumayo si Cheska. Nilapitan siya, tsaka umupo sa tabi nito. Inakbayan niya si Stephen habang hinihimas ang balikat nito. Step, 3 months na tayong ganito. Pasikret-sikret pa rin tayo. Hindi mo ko ipinakikilala kahit kanino sa office. Pero look at Jiro. May girlfriend din yun pero proud. Ako, wala man lang kahit simpleng date sa labas. Because I'm the CEO, Cheska. I can't be seen dating my own employee. Alam mo namang maraming mata sa paligid. Ayoko magkaroon ng chismis na nakasira sa image ng kumpanya. Image ng kumpanya o image mo? Panlalait ni Cheska habang umiiwas ng tingin. Both. Diretsong sagot ni Stephen. Napailing si Cheska, tsaka tumayo at nagsimulang maglakad-lakad. Alam mo, lagi mo nalang ginagamit ang professionalism na yan. Pero hindi mo naman ako tinatanggihan pag gusto mong may kasama sa gabi. Don't twist this, Cheska. Seryosong sabi ni Stephen. Alam natin pareho na mutual ang setup natin. Mutual? Step, girlfriend mo ko. At kung totoo kang may pakialam, dapat ipinaglalaban mo ko. Alam mo ba kung anong feeling ng laging nagtatago, na nag-a-adjust, na nagbubura ng pictures, nang hindi makapost kasi baka naman may makakita? Tumahimik si Stephen. Sumandal siya sa upuan, tsaka huminga ng malalim. I just need more time. Puro ka time! You know what I really need, Stephen? Ano? A raise! Sabay ngiti ni Cheska. Bigla ang pagbabago ng tono. And maybe a weekend vacation. Boracay o El Nido. You choose. Napakunot ang noon ni Stephen. We just went a business trip 2 weeks ago. Business, Step, business. Not pleasure. Lambing ni Cheska. Sabay upo ulit sa tabi niya. I deserve a break. Ako tong laging available for you kahit anong oras. Can't I be spoiled once in a while? Hindi sumagot si Stephen. Imbis ay inabot niya ang wine glass at tinungga. Wala siyang energy makipagtalo. Lalo't alam niyang si Cheska, kapag pinilit, ay mas lalong magiging demanding. I'll consider it. Maikling tugon niya. Consider? Seriously? Tumayo ulit si Cheska. Halatang nawawala na ng pasensya. Stephen, if you can't grant me a simple vacation, paano pa kaya yung basic respect as your girlfriend? Napahawak si Stephen sa sintido. Hindi mo naiintindihan, Cheska. Naiintindihan ko. Sagot ni Cheska habang nilalapit ang mukha kay Stephen. Na hindi mo ko priority. Na ayaw mo malaman ng iba kasi baka mabawasan ang respeto nila sa'yo. Pero Step, ako to. Ako yung laging nandyan. Ako yung sinusuyo ka kapag pagod ka. Ako yung nagbibigay ng excitement sa boring mong buhay. Tumingin si Stephen sa kanya. I never said you weren't important. But you make me feel like I'm not. Mahinang sagot ni Cheska. Ilang sandali silang tahimik. Hanggang sa biglang umiti si Cheska. Isang mapanganib ng ngiti. Fine. Kung ayaw mo ipaglaban ako, I'll just have to make you realize what you're about to lose. Napakunot ang noon ni Stephen. Anong ibig mong sabihin? Wala nang sagot si Cheska. Sa halip, dinampot niya ang cellphone at nagsimulang mag-text habang nakangiti. Isang pangalan lang ang nasa screen, Jiro Perez. Sa opisina, pansin ng iba ang kakaibang closeness ni Cheska at Jiro. Lagi silang magkasabay mag-lunch. Laging nagtatawanan sa pantry. Si Jiro may reputation ng babaero, pero ngayon tila may bagong iniikutan. At sa likod ng lahat ng to,
Si Cheska ang nagpapakilos ng laro. Let's see, Stephen, if you still keep me a secret when I start playing dirty. Habang si Stephen, abala pa rin sa trabaho, unti-unti nang nararamdaman ng malamig na paglayo ni Cheska. Pero bilang isang taong sanay kontrolin ng emosyon, piniling wag bigyan ng pansin. Hindi niya alam, ang susunod na kabanata ay magpapayanig hindi lang sa kanya, kundi pati sa babaeng hindi man niya inaasahan ay magiging dahilan ng bagong simula at sakit. Mainit ang hapon sa beach resort na narentahan ng kumpanya para sa annual team building outing. Ang tunog ng mga alon at tawanan ng mga empleyado ang bumabalot sa paligid. Pero si Althea Gomez ay walang naririnig kundi ang kabog ng dibdib niya habang palakad-lakad sa paligid ng resort. Hawak ang phone. Sunod-sunod ang missed calls kay Jiro. Nasaan ka na ba? Mahina niyang bulong sa sarili habang umiikot sa mga hallway ng resort. Ilang oras na rin siyang nag-aalala. Mula pa kaninang lunch, hindi niya na nakita si Jiro. Hindi rin sinasagot ang mga tawag o replies niya sa text. Kanina pa siya binabalot ng kaba. Pinilit niyang umiti sa mga kasamahan pero ramdam na ramdam niya ang bigat sa dibdib. Sa kabilang banda naman, si Stephen Phillips, naka-roll up na sleeves at hawak ang clipboard ng activities, ay tahimik na umiikot din, hindi para mag-monitor, kundi para hanapin si Cheska. Missing din. Nagkabanggaan sina Stephen at Althea sa hallway ng mga private rooms. Miss Gomez? Tanong ni Stephen. You okay? Napatingin si Althea, halatang tensyonado. Sir, nakita niyo po ba si Jiro? Nagkatinginan sila. Parehong halatang may hinahanap at parehong may kutob. Let's check the rooms. Maikling tugon ni Stephen. Tahimik silang naglakad. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng kaba hanggang sa may isang pinto na nakaawang. Mula sa loob, may naririnig silang mahinang ungol at halakhak. Agad silang nagtama ng tingin. Hindi pa man sila handa pero sabay nilang itinulak ang pinto at doon sila tumigil. Parang tumigil ang mundo ni Althea nang makita niya si Jiro, hubad pawisan, nakapatong sa isang babaeng nakapulang lingerie. Si Cheska. Jiro? Bulong ni Althea. Nanginginig ang labi. Nanlalamig ang buong katawan niya. Parang binuhusan ng yelo. Si Stephen, nanigas ang panga. Tahimik, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang saktan ng sarili sa galit. Pero hindi pwede. Hindi siya pwedeng magwala. Walang nakakaalam na girlfriend niya si Cheska. Napatigil si Jiro at Cheska sa gitna ng ginagawa. Pareho silang natulala. Parang binagsakan ng langit. Shit! Bulong ni Jiro habang tinatakpan ng katawan. Si Cheska biglang nagtago sa kumot pero hindi naalis ang yabang sa muka. It's not what it looks like. Pilit niyang depensa, pero huli na ang lahat. Sa likod nila, may mga empleyado na ring sumisilip, may kumukuha ng video, at sa gitna ng tensyon, lumapit si Stephen kay Althea. Tahimik niya itong hinila, at bago pa makapagsalita si Althea, bigla niya itong hinalikan. Mainit, malalim, mapusok. Napasinghap ang mga nanonood. Si Jiro napatayo, si Cheska napahawak sa dibdib, nanlaki ang mga mata. Ang mundo ni Althea, bigla ulit tumigil. Hindi niya alam kung magagalit, matutunaw o matutulala habang ang CEO ng kumpanya nilalapat ang labi sa kanya sa harap ng lahat. At pagkatapos ng halik, ngumiti si Stephen kay Jiro. Your girlfriend's lips are so sweet. Malamig niyang sabi. Sumabog ang bulungan sa paligid. Bakit si Althea? Akala ko si Cheska ang type ni Sir. May relasyon pala sila. Si Jiro, nanginginig sa galit, agad na hinila palayo si Althea. Ano tong kalukuhan mo ha? Nilandi mo si Sir? Sinamantala mo yung pagkakataon? Napaatras si Althea. Jiro, hindi. Huwag mo kong pa-inosentehin. Sigaw ni Jiro. Sino ka ba ha? Malandi ka rin pala, gaya ng iniisip ng iba. Tumulo ang luha ni Althea. Hindi dahil sa hinila ni Jiro, kundi dahil sa bigat ng lahat. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Akong nagbayad ng tuition mo. Akong tumulong sa'yo para makapasok sa kumpanyang to. Akong nag-alaga sa pamilya mo nung nasagasaan ng nanay mo. Ganon? Tumaas ang kilay ni Jiro. So ano? Dapat pasalamatan kita habang ine-enjoy ka ni Sir sa kama?
Isang sampal ang dumapo sa pisngi ni Jiro. Si Althea ang sumampal pero ang luha tuloy-tuloy. Tama na Jiro, sobra ka na. Kung wala kang kahit kaunting respeto sa akin bilang babae, bilang taong nagmahal sa'yo, at least bilang tao. Si Jiro, nakangising inis. Alam mo bang matagal na akong sawang-sawa sa'yo? Kala mo ang bait-bait mo, pero clingy ka lang, needy. Mababa ang tingin ko sa'yo. Tuluyang bumagsak ang puso ni Althea. Ginamit lang kita, Althea. Simula't simula pa lang, stepping stone, para umasenso. At ngayon na nandito na ako, wala ka ng silbi. Tahimik si Althea. Tumigil lang siya para huminga. Tsaka binitiwan ng mga salitang matagal nang dapat sinabi. I'm done, Jiro. At sa wakas sa araw na yun, hindi lang puso ni Althea ang nabasag, kundi ang pagkakakulong niya sa maling pagmamahal. Ang mga kasamahan nilang nanonood, biglang natahimik. Ang iba, napayuko sa hiya. Ang iba napatango, na parang sumasang-ayon sa tapang ni Althea. Si Stephen, nanatiling tahimik pero mariin ang tingin kay Jiro. Lumapit siya kay Althea at mahinang sinabi, "Let's go. You don't deserve to be here." Sa pag-alis nilang dalawa, iniwan nila ang bulungan, ang kahihiyan at ang dalawang taong minsang nanakit sa kanila. Pero sa bawat hakbang, may panibagong simula. 3 araw na ang nakalipas mula nung resort incident. Pero sa buong opisina, ang tanging usapan pa rin ay ang mainit na halik ni CEO Stephen Phillips kay Althea Gomez. Si Althea na dating tahimik lang at halos hindi napapansin. Ngayon ay tinitingnan ng lahat na parang may lihim siyang hawak. Uy, tingnan mo si Althea oh, parang walang nangyari. Grabe no, sekretary lang pero nakuha si Sir Stephen. Siguro may tinatago yang si Althea. Mukhang simple pero malandi. Naririnig niya lahat, kahit naka-headphone, kahit nakatungo siya sa desk niya, kahit pilit niyang i-focus ang sarili sa trabaho. Hindi niya mabingi ang puso niya. Para siyang sinasakal araw-araw ng mga matang humuhusga. Hindi siya nagpaalam kaninang umaga kay Jiro. Hindi na rin niya iniisip kung anong ginagawa nito o kung anong chismis na naman ang pinapakalat. Ang bigat ng nangyari ay parang baon niyang pasan araw-araw. Nang biglang tumunog ang office phone sa tabi niya, tumindig ang kanyang balahibo, tumigil ang buong sistema. Miss Gomez, pinapatawag ka ni Sir Stephen sa office niya ngayon. Tahimik ang buong hallway papunta sa executive office. Walang ibang tunog kundi ang mahinang click ng heels niya sa marmol. Bawat hakbang parang may dalang kabat-tanong. Pagpasok niya, nakita niya si Stephen na nakatayo sa gilid ng desk, nakabukas ang blazer. Hawak ang isang folder. Pagkakita pa lang sa kanya, napansin agad ni Stephen ang pamumugto ng mata ni Althea at ang kulay luhang mukha nito. Maupo ka. Mahina nitong sabi. Hindi agad kumibo si Althea pero tumalima rin. Hindi na kita tatanungin kung okay ka. Bungad ni Stephen, nakatingin sa mga mata niya. Kasi alam kong hindi. Napayuko si Althea. Hindi niya alam kung anong mas mahirap. Ang mapahiya sa harap ng opisina o ang magmukhang tanga sa isang lalaking pinag-alayan niya ng lahat. I called you here dahil may proposal ako. Personal, hindi official. Napatingin si Altheang nagtataka. Proposal? Kontrata. Inilatag ni Stephen ang folder sa desk. 6-month relationship contract. Nanlaki ang mata ni Althea. Ano po? Let me explain. Lumapit si Stephen at naupo sa harap niya. Gusto kong mapawi lahat ng chismis. Sa akin, sa'yo, sa buong kumpanya. At higit sa lahat, gusto kong gumanti sa kanila. Teka, napaatras si Althea. Gumanti? Kanino? Kay Jiro, kay Cheska. Tahimik pero madiin ang boses ni Stephen. Alam kong hindi mo pa alam pero si Cheska, siya ang GF ko. Secret GF. At kahit gaano ko tinago, niloko niya ako sa harap ko pa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Althea. Napasandal siya sa upuan at hindi makatingin kay Stephen. Siya? Siya po yung girlfriend niyo? Tumango si Stephen. Matagal na, pero hindi ko sinabi kahit kanino para iwas intriga. Pero in the end, siya pa rin ang sumira sa tiwala ko. Tumayo si Althea. So, nung hinalikan mo ko, hindi para sa akin, kundi para takpan ang relasyon ninyo? Althea, hindi yun ang punto. Ginamit mo lang ako.
Matalim niyang sabi. Nilalabanan ko pa yung chismis sa labas, pero mas masakit pala ang totoo. Umikot ang pakiramdam niya. Parang gusto niyang sumuka, hindi lang dahil sa chismis, kundi dahil sa pakiramdam na ginamit lang siya ulit ng isa pang lalaki. I trusted you, sir, at akala ko kahit papaano may respeto ka sa akin bilang tao. Althea, please listen. Hindi ako manika na pwede mong gamitin para sa imahe mo. Hindi ako armas na gagamitin mo sa gera mo sa ex mo. Tumahimik si Stephen. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. I'm sorry, hindi ko dapat tinago, pero hindi kita ginagamit. Hindi ko intensyong saktan ka. I just wanted to protect you sa paraang alam ko. Tahimik lang si Althea. Nanginginig ang balikat. Tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Hindi ko na alam kung sino pa ang dapat kong pagkatiwalaan. Muli, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ang mga gabing hindi natutulog kakaisip kung paano matutulungan si Jiro, ang pagtitiis sa hirap, ang pananahimik kahit niloloko na siya. At ngayon, isang powerful na lalaki rin ang tila gustong idirekta ang kanyang buhay. Althea, mahinang sabi ni Stephen, wala kang ginawang masama, pero ikaw ang pinakamasakit na tinamaan. You love Jiro. You gave everything. Alam ko lahat yun. Nakita ko yun araw-araw sa opisina. At ngayon ginamit ka niya. Nilamon ng chismis ang pangalan mo. You deserve more. Tahimik lang si Althea. Tinitingnan ng folder sa mesa na parang may bomba sa loob. Mataas ang sahod. May travel benefits. Bonus pero higit sa lahat, image protection. Sa kontratang to, we'll be publicly engaged. Kakampihan tayo ng mga tao at habang nagsasaya si Jiro sa kasinungalingan niya, we'll be 2 steps ahead. Umiling si Althea, halatang naguguluhan. Sir, napaka-imposible naman ito. Baka pati tayo masira. Paano kung malaman nila na totoo ang relasyon ninyo ni Cheska noon? Baka sabihin ginamit niyo lang ako para takpan. Ngumiti ng mapait si Stephen. Let them talk. Mas gugustuhin kong masira ako sa katotohanan kaysa sa kasinungalingan. And besides, hindi kita ginagamit. I'm offering you power. For once, ikaw naman ang may hawak ng storya mo. Pero, pipigilan sana ni Althea. Paano pag nawala ang boundaries? Paano kung umabot sa punto na may masaktan ulit? Then, let's set it clear now. No crossing of personal boundaries. This stays professional until you say otherwise. Tahimik, mahaba ang katahimikan. Ang ingay ng air conditioning lang ang naririnig. Sa loob ng ilang minuto, tinitigan ni Althea ang kontrata. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magmatapang. Hanggang sa dahan-dahan niyang hinugot ang ballpen mula sa bag niya. Tandaan niyo, sir, 6 months lang to. 6 months. Ulit ni Stephen sabay ngiti. At doon, pumirma si Althea Gomez sa kontratang magpapabago sa buong buhay niya. Ilang linggo bago maganap ang engagement party, halos buong kumpanya ay abalang-abala. Excited ang lahat, lalo na si Cheska. Girl, confirmed na to. Bulong niya sa best friend niya habang nagkakapi sa pantry. Ako na talaga yung pakakasalan ni Sir Stephen. Kinikilig na sabi ni Cheska sa kaibigan. Talaga? Nagbati na ba kayo ni Sir Stephen? Nagkausap kami noong isang araw. Alam ko naman na nagpapakipot lang siya at ako pa rin ang mahal niya. Kaya nga party, di ba? Engagement announcement yun. Obviously. OMG! Kaya pala ang ganda ng gahon mo sa IG kanina eh. Eh yung shoes mo, mahal yun ah. Grabe, pang boss level na to. Tuwang-tuwa si Cheska. Lalo pat naririnig niyang wala pa ring reaksyon si Althea tungkol sa announcement. Ang buong akala niya, sinusuportahan lang si Althea sa trabaho. At hindi alam ng lahat ang lihim niyang relasyon kay Stephen. Ang hindi niya alam, may mas malaking revelasyon na paparating. Dumating ang gabi ng party. Sa isang hotel ballroom, ginanap ang engrandeng pagtitipon. Golden lights, fresh flowers at isang live string quarter ang bumungad sa mga bisita. Parang eksena sa isang royal wedding. Si Althea, nakasuot ng eleganteng white satin gown na pinili ni Stephen para sa kanya. Halos hindi siya makagalaw sa kaba. Sa gilid niya si Stephen, kalma, gwapo at parang palaging alam ang ginagawa. Mahigpit ang kapit ni Stephen sa kamay niya habang bumabati sa mga bisita. Habang abala si Stephen sa pakikipagkamay sa ilang board members,
nagkaroon ng pagkakataon sina Cheska at Jiro na lapitan si Althea. Wow, tignan mo nga naman. Si Miss Secretary biglang naging Cinderella. Ani Cheska habang sumusulyap pataas baba sa suot ni Althea. Sana pala nagdala ako ng basahan para sa sahig. Sayang yung carpet kung matapakan. Tawanan ng ilan sa kanilang paligid habang si Jiro naman ngumisi at sumingit sa usapan. Kala ko pa naman mataas ang standards ni Sir Stephen. Hindi ko alam na may fetish pala siya sa charity cases. Sabay irap kay Althea. Mas lalong nadagdagan ng sakit ng mga salitang yun nang maramdaman ni Althea ang mga mata ng ibang empleyado. Karamihan sa kanila walang simpatya. Karamihan may panunuya. Ang kapal ng mukha mo, Althea. You really think you belong here? This is not your world. Kahit anong damit ang suotin mo, makikita pa rin namin kung sino ka talaga. Bago pa makasagot si Althea, tinapik ni Stephen ang mikropono. Nagliwanag ang spotlight papunta sa gitna ng ballroom. Tumahimik ang lahat. Ladies and gentlemen, panimula niya, may bigat ang bawat salita. Thank you for coming tonight. I call this gathering not just to celebrate our company's success, but to share something personal. Tumigil ang mundo ni Cheska. Hawak niya pa ang wine glass, nakangiti, handa nang iangat ito. Stephen looked straight at the crowd, then turned to Althea. Let me introduce to you my fiancée, Miss Althea Gomez. Parang sabay-sabay na naputol ang hininga ng lahat. Napatigil ang musika. Nahulog ang wine glass ni Cheska sa sahig. Kumalat ang pulang alak sa marble tiles. Siya? Sigaw ng isang empleyado sa likod. Si Ma'am Althea? Si Jiro parang nawala sa sarili. Namumula sa galit. Si Cheska nanginginig sa shock pero pilit nagpupumilit ng umiti. Bumalik si Stephen kay Althea. Kinuha ang kamay niya at bago pa ito makatanggi, hinalikan siya sa labi. Romantic, matagal, mapusok. At si Althea, hindi makagalaw. Ang buong katawan niya ay nanginginig. Hindi sa kilig, kundi sa gulat at tensyon. Ramdam niya ang bawat titig na dumadapo sa kanya mula sa mga empleyado. Parang sinisilip ang bawat pulgada ng katawan at kaluluwa niya. Pagkatapos ng halik, nagpalakpakan ang ilang bisita. Pero marami rin ang natigilan pa rin sa gulat. Habang paupo na si Stephen at Althea, bigla ulit sumingit si Cheska. Lumapit sa harapan. Hindi alintana ang mga nakatinging mata. Teka lang, so ano to? Joke? PT engagement? Or PR stunt? Ani Cheska. Tahimik si Stephen. Tinitigan lang si Cheska ng diretso. Paano mo nagawang lokohin ako? After all I gave you. Ako yung girlfriend mo, Stephen. Sigaw ni Cheska. Napatayo si Althea sa gulat. Nagpatuloy naman si Cheska. You really going to throw everything away para sa kanya? Sa babaeng to na wala namang napatunayan, kundi ang pagiging clingy at tanga kay Jiro? Halos magwala na ang mukha ni Cheska. Si Jiro hindi rin nagpahuli. Alam mo, Sir Stephen, kung trip mo lang maglaro, sana ibang babae na lang. Hindi yung parang binili mo lang sa clearance sale. Napuno si Althea. Tumayo siya ng buo ang dibdib. Enough, mahinang sabi niya. Pero klaro sa buong silid. You've said enough. Alam kong iniisip niyong lahat na wala akong karapatang tumayo rito. Pero kahit kailan, hindi ko pinilit ang sarili ko kay Stephen. Hindi ko rin ginusto to. Pero kung may kasalanan ako, yun ay ang pagmamahal ko sa maling tao sa sobrang tagal. Napatingin sa kanya si Stephen. Tila proud sa tapang ng tinig ni Althea. Kaya sa lahat ng naniniwala pa sa chismis, tignan niyo muna kung sinong totoong traidor. Hindi lahat ng tahimik mahina at hindi lahat ng maingay tama. Isang malakas na palakpakan mula sa ilang empleyado ang sumunod. Isa-isang lumapit ang mga dati niyang kaibigan sa opisina. Ngumiti at binati siya. Unti-unting naramdaman ni Althea na may mga taong naniniwala sa kanya. Lumapit si Stephen. Pinatungan ng kanyang kamay ang balikat ni Althea. Let them talk, but tonight, let them know you're no one's victim. Isang araw pa lang nang pumirma si Althea sa kontrata, pero parang buong buhay na siyang pinapanood. Sa opisina, hindi na siya ang tahimik na sekretaryang halos hindi pinapansin. Ngayon bawat kilos niya ay sinisilip. Bawat suot niya kinokomento.
Bawat hakbang niya sa hallway, sinusundan ng bulungan. Uy, tingnan mo si Althea. Bagong bag na naman. Branded yan, no? Driver na nga ang sumundo sa kanya kanina. Grabe, di ba dati nagko-commute lang yan? Totoo kaya yung chismis? Si CEO at ang sekretary may relasyon. Di ba nga, naghalikan sila sa harap natin ng company outing matapos mahuli sila Jiro at Cheska? Baka kasi nainggit. At para bang dagdag gasolina sa apoy, halos araw-araw may bagong pakulo si Stephen. Ngayon lang siya nakatanggap ng bulaklak sa desk tuwing umaga. Hindi lang basta rosas, kundi imported pa. May private driver na sumusundot naghahatid sa kanya. SUV, may uniform pa si kuya. At sa lunch break, sinasama siya ni Stephen sa labas. Hindi lang sa cafeteria, hindi lang sa fast food, sa mga mamahaling restaurant sa BGC. Minsan, sinasabayan pa siya ni Stephen sa elevator. Hawak ang lunchbox na siya raw mismo ang naghanda, kaya lalong kumalat ang chismis. Nagpapaka-boyfriend material si boss, sure ball na may relasyon sila. Grabe no, dati pa-cute lang si Althea, ngayon naka-heels na at may escort. Kahit ang HR manager na si Miss Lorraine, tahimik lang nang umingiti tuwing madadaan siya. Pero si Althea, hindi makangiti ng buo, hindi sanay, hindi komportable. Para siyang ikinulong sa isang kwento na hindi naman niya sinulat. Habang ang lahat ay iniisip na nabubuhay siya sa fairy tale, siya naman ay parang nahuhulog sa isang eksenang hindi niya alam kung kailan matatapos. Ma'am Althea, this way please. Pinagbuksan siya ng pinto ng waiter. Nasa isang sikat na rooftop restaurant sila. Overlooking ang buong skyline ng lungsod. Romantic ang lighting, malamig ang hangin, at may violinist pa sa isang sulok. Sa mesa, nakaupo na si Stephen, naka-black button down at suot ang ngiti ng isang lalaking walang nibahid ng problema. Wow! Bungad niya habang nakatitig kay Althea. You look stunning. Napatingin lang si Althea sa sarili. Simpleng dress lang naman ang suot niya. Pero siguro, dahil siya na ang fiancé ng CEO, lahat ng simple ay nagiging bongga. Salamat. Mahinang tugon niya sabay upo. Habang kumakain sila, todo kwento si Stephen tungkol sa business expansion, sa plano para sa kumpanya, sa mga future travel nila. Pero si Althea, nakatutok lang sa tinidor niya. Hindi ka ba masaya? Tanong ni Stephen matapos ang ilang minutong katahimikan. Napatingin si Althea. Masaya po ako. Hindi mo kailangang puhan ako sa dinner na to. Tandaan mo, fiancé kita ngayon. Ngumiti ng pilit si Althea, pero hindi maalis sa utak niya ang mga bulungan kanina sa pantry. Earlier that day, nakaangat lang dahil nilandi si boss. Baka may video sila ni sir. Baka ginamit panakot. Kasi naman sekretary lang tapos biglang girlfriend. Tumusok ang bawat salita sa puso ni Althea. Wala siyang ginagawang masama, pero parang ang buong mundo nakatingin sa kanya bilang isang oportunista. Pagkatapos ng dessert, hindi na siya nakatiis. Sir Stephen, pagbasag niya sa katahimikan, kailangan nating mag-usap. Agad naging seryoso ang mukha ni Stephen. May problema ba? Diretso ang tingin ni Althea. This is ruining my reputation. Ruining? Natahimik si Stephen. Lahat ng tao, iniisip ginagamit ko tong relasyon na to para umangat. May mga nagsasabing nilalandi kita, na sinadya ko lahat to. Hindi nila alam ang totoo, at hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin to. Tumayo si Stephen, lumapit sa gilid niya, at dahan-dahang naupo sa tabi niya. Althea, I'm not ruining your reputation. I'm protecting your worth. By putting me in the spotlight? By giving me flowers and rides and expensive dinners? By showing them na hindi ka basta-basta? Na hindi ka lang basta sekretary? Na ikaw ang babae na dapat tinitingala? Hindi tinitingnan mula ulo hanggang paa? Mariing sagot ni Stephen. Napahinto si Althea. Hindi niya inaasahan ang lalim ng boses nito. May kurot, may emosyon. Alam kong hindi mo to pinili. Pero habang kasama kita sa kontratang to, I swear, I will never let them disrespect you, kahit isang beses pa. Dagdag ni Stephen. Tumahimik ulit,
hanggang sa tuluyang tumulo ang luha ni Althea. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Ayokong pagtinginan, ayokong husgahan. Hinawakan ni Stephen ang kamay niya. At pagkatapos ng 6 na buwan, ibabalik ko yan sa'yo. Pero habang ako ang kasama mo, you're not alone, Althea. And you never have to be. Napatingin si Althea sa mga mata ni Stephen. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang CEO. Nakita niya ang isang lalaking hanggang tumayo sa tabi niya kahit buong mundo pa ang kalabanin. At kahit hindi niya aminin, may bahagi sa puso niyang unti-unting lumalambot. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kontrata, kundi dahil sa taong nagsimulang makita siya, higit pa sa lahat ng nakikita ng iba. Mula nang i-announce ni Stephen sa engagement party na si Althea ang kanyang fiancé, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi na lang ito basta script, hindi na lang ito basta kontrata. Si Stephen, mas naging maalaga, mas naging present, at ang pag-aalaga niya ay hindi basta-basta. May halong sensiridad, at may mga pagkakataong hindi na mukhang bahagi ng usapan nilang dalawa. Wala pang 8:00 ng umaga, may dumating ng delivery sa kondo ni Althea. Isang box ng pagkain mula sa paborito niyang local cafe. May sticky note pa sa ibabaw. Don't skip breakfast. Napangiti siya ng bahagya kahit hindi niya inaasahan. Hindi naman siya nag-request at wala rin naman silang eksena ngayong araw sa opisina. Pero may bahagi sa puso niya ang unti-unting natutunaw. Kinabukasan, sinundo siya ng driver para sa isang surprise fitting. Nagtaka pa siya pero sumama na rin. Sanay na sa mga biglaang galaw ni Stephen. Pagdating sa butik, isang simple pero eleganteng long dress ang pinasuot sa kanya. Color blush pink, flowy flattering, halatang mamahalin. Pasensya na ma'am, sabi ng stylist, but Mr. Phillips insisted na ito raw ang bagay sa'yo. Napatingin si Althea sa salamin. Hindi siya sanay sa ganito, pero hindi rin niya maitatanggi. Maganda siya sa suot na yon. Parang ibang babae. Parang isang version niya na hindi niya kailanman inakalang makikita. Bandang 7:00 ng gabi, nagsimulang magdatingan ng mga bisita sa charity gala night. Hindi company event ang gabi na to. Hindi rin ito under sa kontrata. Personal invite ito ni Stephen. Support lang sa isang orphanage. Casual niyang sabi, but I'd like you to come. Walang pressure, pero may tonong hindi matanggihan. Pagdating nila sa venue, parang eksena sa pelikula. Sinalubong sila ng flash ng kameras, red carpet, at mga matataas na personalidad. Pero kahit maraming magaganda at sosyal na babae sa paligid, ang mga mata ni Stephen ay nasa kanya lang. Relax, bulong nito habang papasok sila sa ballroom. You look amazing. Habang kumakain sila sa table, unti-unting nawalan ng tensyon si Althea. Sa unang pagkakataon, simula nang pumasok siya sa kontratang ito, tumawa siya ng totoo. Yung tawa na hindi pilit, yung parang bumabalik siya sa sarili niyang mundo. Nagkwento siya ng childhood memories, ng bloopers sa trabaho, ng awkward moments niya sa school. Si Stephen natatawa rin. Minsan, nauubo pa sa kakatawa. Nakita niya rin ang iba nitong side. Masayahin, marunong makinig, gentleman. Parang hindi siya CEO, kundi isang simpleng lalaki na genuinely interesado sa kanya. At sa isang sandali, habang nakatingin si Stephen sa kanya na may ngiting hindi niya pa nakikita noon, parang tumigil ang mundo. Sa loob ng kotse, bumigat ang katahimikan sa pagitan ni na Althea at Stephen. Nakatanaw si Althea sa bintana. Nakatutok ang mga mata sa mga ilaw sa labas. Parang iniiwasang salubungin ang tingin ng binata. Si Stephen naman nakahawak ng mahigpit sa manibela. Parang may gustong sabihin pero hindi malaman kung paano uumpisahan. Medyo mahina ang aircon. May soft jazz sa background. Pareho silang hindi umiimik. Pero ang tensyon parang alon na hindi mapigilan. Hanggang sa biglang lumapit si Stephen sa kanya. Dahan-dahan, ang mga mata nito diretso sa kanya. Pwede ba? Tanong niya na halos bulong. Hindi na kailangan ng paliwanag. Alam ni Althea ang ibig sabihin noon.
Ngunit bago pa dumampi ang labi nito sa kanya, tumalikod siya rito. Stephen, we agreed this would be fake. Nanigas si Stephen. Umatras ng kaunti pero hindi agad nagsalita. Ramdam niya ang pagtanggi pero hindi siya umurong. Althea, it's not fake for me anymore. Napalingon si Althea. Nagtagpo ang mga mata nila. Doon niya lang nakita ang sensiridad. Walang laro, walang kontrata, at mas lalong walang intensyong saktan siya. Ngunit mas lumalim ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung anong mas mahirap, ang masaktan ulit o ang muling maniwala. Tahimik siyang bumaba ng kotse. Hindi nagpaalam. Hindi niya na kayang magsalita pa. Habang naglalakad pa uwi, ramdam niyang hindi lang puso niya ang magulo, pati isip niya gulong-gulo na rin. Hindi niya na alam kung alin sa mga emosyon ng totoo at alin ang parte pa rin ng kontrata. Sa elevator, napayuko siya habang nanggigilid ang mga luha. Sa bawat tunog ng floor indicator, bumibigat ang dibdib niya. Pagpasok sa unit, isinandal niya ang likod sa pintuan at tuluyang napahikbi. Fake lang dapat to, kontrata lang, walang puso, walang damdamin. Pero bakit parang siya na ngayon ang gustong umatras? Bakit parang siya na ang natatakot? Kung sakaling totoo nga ang nararamdaman ni Stephen, at mas nakakatakot pa, baka totoo na rin ang nararamdaman niya. Sa katahimikan ng gabi, habang nakahiga sa kama, hawak pa rin niya ang sticky note na galing sa breakfast box. Paulit-ulit niyang binabasa ang sulat. Don't skip breakfast. Simple, pero sapat na para maalala niyang may isang taong nag-aalala sa kanya. Kahit pa sa isang kasunduang hindi niya alam kung nasaan ang simula at saan matatapos ang dulo. At sa gabing yun, bago siya pumikit, isang tanong ang paulit-ulit sa kanyang isipan. Paano kung hindi ko na siya kayang bitiwan kahit matapos ang 6 na buwan? Alam mo ba, may bago na namang post si Jiro sa Facebook. Bungad ni Trina habang nagkakape sa pantry. Pasimpleng nag-scroll siya sa phone pero halatang hindi mapakali. Puro blind items pero halatang ikaw yung tinutukoy niya, Thea. Napakunot-noo si Althea. Hawak niya ang tasa ng kape pero hindi niya ito matikman. Ano na naman ang pinagsasasabi nun? Yung babaeng binuhay ko, sinuklian ako ng panloloko. Mukha lang inosente pero halimaw sa loob. Classic gold digger move. Ganyan ang peg niya. Napabuntong hininga si Althea habang pinipilit kumalma. Pero ramdam niya ang kirot sa dibdib. Kahit ilang beses pa niyang sabihin sa sarili na wala siyang pakailam, hindi pa rin madali. Lalo't ang paninira, ginagawa pa ring public post. Wala na ba siyang ibang libangan? Tapos na kami. Bakit hindi siya matahimik? Ewan ko sa lalaking yan. Sagot ni Trina, halatang naiinis rin. Akala mo't ikaw ang nanloko, nabaliktad na ang mundo. Ngunit hindi pa rin natatapos ang kaguluhan. Kumalat sa isang sekretong GC ng mga empleyado ang ilang larawan ni Stephen at Cheska. Sweet, halatang intimate, may halikan, may yakapan, may petsa rin, bago pa man i-announce ni Stephen ang engagement nila ni Althea. Sa caption ni Cheska sa kanyang personal Instagram, para sa mga nagtatanong kung sino ang nauna, no need to guess. Facts don't lie. Biglang bumulusok ang chismis level sa opisina. Wait, si Cheska pala talaga ang girlfriend ni Sir? So ibig sabihin, si Althea ang kabit. Grabe to, hindi ko na alam kung anong totoo. At parang kulang pa ang iskandalo. Hinarap mismo ni Cheska si Althea sa hallway ng opisina habang maraming kasamahan ang nasa paligid. You know what's funny, Althea? Mapanuksong wika ni Cheska na nakapamewang pa. You're acting like the leading lady when you're just the second choice. Ako ang nauna. I was the one he brought to Italy. Dawa ni Hiki sa boardroom bago mo pa naisipang ayusin ang buhok mo para kay Stephen. Nanlaki ang mata ng ilang empleyadong nakarinig. May iba pang nagpanggap na dadaan lang pero nakikinig pala sa buong sagutan. Napakuyom ang kamao ni Althea. Gusto niyang umalis, gusto niyang wag pansinin, pero hindi niya nakaya ang pananahimik. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, bakit kailangan mo pang ipangalandakan? Anong kailangan mong patunayan? Na mas nauna ka? Fine, congratulations. Pero wag mo kong babuyin sa harap ng ibang tao para lang mapatunayan mong ikaw ang dapat piliin. Kung may natira pa sa'yo, dignidad na lang sana.
Mabilis ang naging palitan ng tingin. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang tensyon. Dignidad? Tumawa si Cheska. Don't pretend you're innocent. You're a secretary who got lucky. Huwag mong isipin na love story to. You're just a rebound, darling. Sasagot pa sana si Althea, pero biglang sumingit si Miss Lorraine, ang HR manager. That's enough, ladies. We're in a workplace, not a teleserye. Cheska, sa office ko now. Nagtinginan ng lahat at sa unang pagkakataon, nahinto na ang mga bulungan, pero hindi pa tapos ang gulo. Samantala sa boardroom, tahimik ang buong boardroom. Tanging tunog ng projector at pag-plift ng dokumento ang maririnig. Stephen, we need answers. This is not just gossip anymore. It's affecting our image. Seryosong simula ng chairman. May mga investors na nagtatanong kung professional pa bang leadership structure natin. Are you really engaged to Althea Gomez? Or was she just a cover-up? Tahimik si Stephen, pinaglalabanan ng galit, pero piniling wag magsinungaling. Yes, Cheska and I had a relationship before, but it's over. And Miss Gomez? She's someone I respect. Pero hindi iyon sapat para sa lahat. Hindi pa rin malinaw kung alin ang totoo, alin ang palabas. Sa labas ng glass wall, nakatayo si Althea sa likod ng glass wall. Nakikita at naririnig ang lahat. Lalo na ang bahaging hindi siya pinaglaban, hindi siya ipinagtanggol, hindi rin siya dinipensahan ni Stephen sa board. Ang sakit. Later that night sa parking lot, tahimik na naglalakad si Althea palabas ng opisina. Bitbit lang niya ang bag. Ayaw na niyang sumabay sa driver ni Stephen. Nakangiti siyang nagpapaalam sa mga gwardya. Pero pagdating niya sa parking area, huminto siya, humigpit ang hawak sa bag strap. Althea! Lumingon siya si Stephen. Humahangos, halatang siya'y hinahabol. Please wait, let me explain. Tama na, Stephen. Was I just your pawn all along? Natahimik si Stephen. Nag-aalangan kung sasagot ba siya ng totoo o hahanap ng ligtas na sagot. Ginamit mo lang ako, di ba? Para gumanti kay Cheska? Para takpan yung kahihiyan mo sa board? Para ipakita sa buong mundo na ikaw ang may kontrol? Hindi ka na iba kay Jiro. No, mariing sagot ni Stephen. Sa simula maybe oo. Gusto kong makabawi. Gusto kong ipahiya siya. Pero habang tumatagal, habang nakikilala kita, Althea, hindi ko na alam kung parte pa to ng plano ko o parte ka na ng buhay ko. Umiling si Althea. Nanggigilid na ang luha. You keep saying I matter. Pero pag may problema, tahimik ka. Hindi mo ko pinagtatanggol. Pinanonood mo silang sirain ako. Alam kong nagkamali ako. Paulit-ulit na lang yung linyang yan. Lahat sila sinasabi yan. Lahat kayo pare-pareho lang. Tumalikod siya pero humabol si Stephen. Mahigpit ang tinig. Althea, don't walk away. Why not? Kasi sayang yung kontrata? Sayang yung plano? Sayang yung pride mo? Nanahimik si Stephen. Napapikit si Althea. You said you were protecting me. But all I see now is someone who's only protecting himself. At tuluyan na siyang lumakad palayo. Kinabukasan, hindi pumasok si Althea. Nagpadala lang siya ng simpleng text kay Miss Lorraine. Naiwan si Stephen sa opisina. Tahimik, walang utos, walang lakad at wala ring gana. Na hindi niya mabuksan ang mga email. Wala sa kalendaryo ang kanyang isipan. Kaharap niya ang laptop, pero ang tanging laman ng utak niya ay ang mukhang nasasaktan, galit at nagsawang si Althea. 3 araw na mula nang hindi pumasok si Althea sa opisina. Walang text, walang tawag, walang kahit anong mensahe mula sa kanya. At sa bawat araw na lumilipas, parang may unti-unting nawawala kay Stephen na para bang ang katahimikan ni Althea ang pinakamaingay sa buong paligid. Wala nang good morning sir. Wala nang kape sa mesa bago pa siya makaupo. Wala na ring kalmadong boses na nagpapagaan ng stress niya sa trabaho. Tahimik ang opisina, pero gulo ang isip ni Stephen. Paulit-ulit niyang binabalikan ang huling gabing sila ay nag-usap. Ang galit sa mga mata ni Althea. Ang pagkadismaya sa tinig nito. Ilang beses niya nang sinubukang kumbinsihin ng sarili na maayos pa nila to. Pero bawat oras na lumilipas,
parang lumalabo ang posibilidad. Sa isang iglap, nawala ang babae na tila tahimik lang sa isang tabi. Pero naging sentro na ng mundo niya. Ngayon, hindi na siya sigurado kung may babalikan pa siya. Samantala sa apartment ni Althea, nasa apartment ng pinsan niyang si Diana. Isang part-time barista at single mom. Simple ang lugar, maliit, may mga laruan sa gilid at laging amoy kape. Pero dito siya humihinga. Hindi ko alam kung tama ba tong ginagawa ko. Bulong ni Althea habang nilalaro ang tasa ng tsaa. Pero hindi ko na talaga kaya. Parang nasasakal na ako. Te, kung hindi ka hihinto, kailan mo pa maririnig ang sarili mo? Sagot ni Diana. Napatingin si Althea sa pinsan. Totoo nga, simula nang pumasok siya sa kontratang yun kay Stephen, nawala ang sarili niya. Puro imahe, puro proteksyon, puro revenge. Hindi niya alam kung kailan huling beses siyang naging siya. Hindi si fiancé, hindi si girlfriend for hire, hindi si sekretaryang ginagamit ng CEO. Masakit ang inabot niya, pero mas masakit na hindi siya pinaglaban. Paulit-ulit niyang iniisip na kung tunay na may halaga siya kay Stephen, bakit hindi ito tumayo para sa kanya sa harap ng board, sa harap ng opisina, sa harap ni Cheska? Nang hapon, niyaya siya ni Diana na lumabas, mag-relax, magtanggal ng bigat sa dibdib. Nagpunta sila sa isang art cafe. Maliit lang, tahimik, maraming halaman, simple pero magaan sa pakiramdam. Habang pinipili ni Althea ang cake sa display, may lalaking tumabi sa kanya. Matangkad, may salamin, naka-denim jacket, may bit-bit na sketchpad. Excuse me, ikaw ba yung fiancé ni Stephen Phillips? Tanong ng lalaki. Nabigla siya. Ha? Paano mo nga? Sorry, hindi ako stalker. I'm Finn. Naka-attend kasi ako sa charity gala nyo. Napansin lang kita kasi you look like you didn't belong there. Napataas ang kilay ni Althea. Hindi ko alam kung insulto yan o compliment. Ngumiti si Finn. Compliment, kasi ang daming nagpapanggap na socialite dun. Pero ikaw yung mukhang totoo. Nag-blush si Althea ng bahagya. Isang parte ng kanyang puso ang tila muling naalimpungatan. May mga tao palang nakakakita sa kanya. Hindi bilang fiancé ng CEO, kundi bilang siya mismo. Samantala si Stephen, tulala pa rin sa opisina. Sir, tawag ni Marco ang kanyang assistant. We need to finalize the Japan proposal. Risked. Lahat ng meeting this week, i-move. Sir, okay ka lang ba? Tahimik, tumango lang si Stephen. Pagkatapos, binuksan ang drawer. Tiningnan ng kontak na pinirmahan nila ni Althea. Nakapatong pa rin ito sa sulok. Malinis, walang gusot, pero parang may bigat na ngayon. Napansin niya ang isang note na sinulat ni Althea sa gilid. This isn't love. This is business. Please don't forget. Napapikit si Stephen. Sa bawat linya, parang sinasampal siya ng realidad. Too late. Bulong niya sa sarili. I forgot. I let my heart forget. Sinubukan niyang wag umasa, pero hindi niya napigilan. Nasanay siyang nandoon si Althea. Hindi lang bilang parte ng plano, kundi bilang presensyang nagbibigay saysay sa kanyang araw. Ngayon, parang kalaban niya ang bawat segundo. Nang gabing yon, bumisita siya sa unit ni Althea. Walang ilaw, walang sasakyan. Kahit sa guard, wala raw abiso kung kailan babalik. Hindi niya mapigilang ma-frustrate. Hindi lang dahil sa iniwan siya, kundi dahil wala siyang karapatang pigilan si Althea. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang lumalim ang damdamin niya. Pero ngayon, alam niyang hindi na ito basta papel na ginampanan lang. She vanished, and he didn't even realize she was already sleeping away long before she left. The next morning, dumating ang email sa HR. From Althea Gomez. Leave extension. Requesting to extend my personal leave for another week. Thank you for your understanding. Stephen stared at the screen. 1 week pa? Hindi na siya makapaghintay. Hindi niya na kayang hindi kumilos. Habang lumalayo si Althea sa kanya, mas nararamdaman niya kung gaano siya kaseryoso, kung gaano siya natatakot na baka sa susunod na gising niya, wala na talaga si Althea. Hindi lang bilang fiancé,
kundi bilang taong sinimulan niya ng mahalin. At ngayong wala na siya, tanong ni Stephen sa sarili, ano pa bang halaga ng tagumpay kung wala ang taong gusto mong pagsaluhan ito? Tahimik siyang sumandal sa swivel chair. Hawak ang note ni Althea. This isn't love. This is business. Pero hindi na iyon totoo. Hindi na, matagal na. At kung hindi siya kikilos ngayon, baka tuluyan na siyang mawalan ng pagkakataong baguhin ang lahat. Ano to, Finn? Hindi ako marunong mag-drawing ng tao. Natatawang reklamo ni Althea habang tinuturo ang sketchpad sa harap niya. Hindi naman kailangan realistic, basta galing sa puso. Sagot ni Finn habang abala sa pagpipinta ng araw sa horizon gamit ang watercolor. Nasa rooftop art cafe sila, isa sa mga paboritong tambayan ni Finn. Tahimik, mahangin, may tanawing tanaw ang city lights sa gabi. Isang linggo na rin mula nang umalis si Althea sa opisina. At sa hindi inaasahang paraan, nahanap niya ang katahimikan sa piling ng taong hindi niya inaasahang makikilala. Si Finn, ang artist na sobrang chill, palabiro at laging may dalang brush sa bag. Alam mo, seryosong sambit ni Finn habang pinagmamasdan siya. Mas maganda ka kapag hindi mo iniisip kung anong sasabihin ng iba. Napatingin si Althea sa kanya, napangiti ng bahagya. Lagi akong iniisip ng iba eh. Sanay na ako maging tahimik. Madalas kasi pag nagsalita ako mali pa rin. Then maybe you've been around the wrong people. Tahimik silang dalawa, pero hindi nakakailang. Para bang sa katahimikan, doon lang ulit naramdaman ni Althea na normal siyang tao. Hindi tau-tauhan sa plano ng iba. Ilang araw ang lumipas. Dude, may gala exhibit sa Makati this weekend. Ani Finn habang iniaabot ang flyer. May open slot pa para sa amateurs. Gusto mo bang sumali? Ako? Exhibit? Napakunot noo si Althea. Oo, ikaw. Yung sketch mo nung gabi, yung babae sa beach. Ang ganda nun. It was raw, honest. Finn. Althea. Putol niya. Nakatingin ng diretso sa kanya. You are more than what they made you believe. Hindi mo kailangan maging fiancé ng CEO para mapansin. Ikaw lang, as you are. Hindi agad nakaimik si Althea. Sa sobrang daming taong nanira at nanghamak sa kanya, ngayon lang ulit may nagsabi sa kanya ng ganon. Sa kanyang dibdib, may mumunting bakas ng kumpiyansa ang nabubuo. Ngunit kasabay nito, ang bigat ng tanong, handa na ba siyang bitiwan ng lahat ng iniwan niya kay Stephen? O parte pa ng puso niya ang nakakabit doon? Kinagabihan, habang nagpipinta si Finn, si Althea ay abalang nagsusulat sa journal. Tumabi si Finn sa kanya. Mabilis, ngunit banayad ang kilos. Tila natural lang na isandig ang braso kay Althea. May sasabihin ako. Sana kung okay lang. Ani Finn sa mababang tono. Ano naman yun? I like you, Althea. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ng buo. Pero gusto ko lang na malaman mong kung pipiliin mo manatili sa mundong to, kasama ako, may lugar ka rito. Hindi agad siya nakasagot, pero ramdam niya ang sensiridad ni Finn. Hindi pilit, hindi taktikal, hindi business move. Totoo, malambing, tahimik na uri ng pagmamahal. At iyon ang nakakatakot. Dahil kung totoo man, paano kung hindi pa siya handang magmahal muli? Habang si Stephen, tulala pa rin sa opisina. Wala nang interest sa meetings, kahit ang investors, napapansin na ang pagka-distract niya. Wala na rin siyang energy para sa power games. Hindi na ito mahalaga. Nasa loob siya ng kanyang opisina. Hawak ang isang note na sinulat ni Althea noong unang linggo ng kanilang kontrata. I won't expect love, just honesty. Pero nasaan na yung honesty na yun? Hindi niya masabi noon kung gaano na siya naapektuhan ng presensya ni Althea. Ngayong wala na ito, para bang araw-araw siyang nauupos. Pakiramdam niya, araw-araw siyang humihinga pero hindi nabubuhay. Hanggang isang araw. Sir, may tumawag po si Diana Velasquez, pinsan ni Ma'am Althea. Ani Marco habang kumakatok sa pinto. Mabilis niyang kinuha ang telepono. Sa kabilang linya, Sir Stephen, I'm not supposed to tell you this but... Nag-aalangan si Diana. She's okay. She's smiling again. She's with someone who makes her laugh. Ayoko sanang makailam pero kung totoo ang nararamdaman mo,
Baka ito na yung huling pagkakataon mo. Tumigil si Stephen. Saglit siyang napatingin sa city lights mula sa bintana ng opisina. Nasaan siya? Tanong niya sa mababang boses. Noong gabing nakarating si Stephen sa art cafe, hindi siya agad pumasok. Nagtago siya sa gilid, sa may halamanan, at doon niya nakita si Althea. Nakaupo sa isang maliit na mesa. May hawak na sketchpad. Tumatawa habang tinuturuan siya ni Finn na gumamit ng watercolor. Tumatawa palalo nang may pintura siyang naipahid sa pisngi at si Finn mismo ang nagpunas nito sa sobrang lapit. Hindi niya maalala kung kailan huling nakita si Althea na ganun, na malaya, masaya, walang iniisip, walang pinapakitang role, walang kontrata, walang pretensyon. At doon niya naramdaman ang tinik sa dibdib, selos, takot, pagsisisi. Para siyang iniwan sa isang mundong walang kulay. Hindi siya lumapit, hindi siya tumawag. Tumalikod siya kasi sa pagkakataong yun, mas natakot siyang sagasaan ang kaligayahan ni Althea kaysa ilaban ng sariling pride. Sa kondo ni Stephen, tahimik siyang umupo sa dining table. Walang ilaw kundi mula sa city skyline. Sa harap niya, isa lang ang nasa mesa, isang pirasong papel. Sinimulan niyang magsulat at pagkatapos ay nilagdaan. Maingat na ipinasok sa isang puting sobre, kulay na sumisimbolo sa malinis niyang intensyon. Sa loob ng sobre, hindi lang basta sulat, kundi ang buong resignation niya sa kasinungalingang relasyon, sa kontrata, sa lahat ng pagkukunwaring akala niya ay proteksyon. Dahil ngayong alam na niya, hindi siya kailanman naging masaya ng totoo hanggat hindi niya sinasabing, Althea, I love you. Ngunit ang tanong, handa ba siyang magsimulang muli? At handa ba si Althea na tanggapin siya sa totoo niyang anyo? Hindi bilang boss, kundi bilang manipulator, kundi bilang isang taong natutong umamin na siya rin ay natatakot at nagmamahal. Dahil minsan, ang tadhana ay bumabalik hindi para itama ang nakaraan, kundi para bigyan ka ng panibagong lakas para lumaban ng totoo, ng buo at ng walang kapalit. Mainit ang araw, pero malamig ang pakiramdam sa loob ng opisina ni Stephen Phillips. Tahimik ang paligid, tila ba bawat empleyado nag-aabang kung anong susunod na mangyayari. Ang tensyon ng may kapal, parang usok na hindi makalabas sa bintana. Effective today, Mr. Jiro Perez is officially terminated from this company. Seryosong sambit ni Stephen habang nasa harap ng HR manager at ng ilang board members. Ang boses niya'y malamig, walang emosyon, pero ang mga mata nagmumura ng galit. Walang kumibo, lahat ay gulat. Ang iba, bahagyang nagtinginan, habang si Lorraine, ang HR manager, marahang tumango. Wala tayong lugar sa kumpanyang to para sa mga taong walang respeto sa kababaihan, at lalong hindi sa mga taong ginagamit ang pangalan ng kumpanya para sa pansariling interes. Dagdag pa niya. Sa ngayon, mas matatag ang boses. Sa wakas, tinuldukan niya na ang katahimikan. Habang tinatanggal si Jiro, isang memory nang inilabas. Chesco Ramos is permanently suspended, pending investigation, and will no longer be associated with the CEO office. Ang dating ipinagkakaila ni Stephen, ngayon siya na mismo ang naglalantad. Hindi na siya natatakot sa epekto. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Ito ang unang hakbang ni Stephen, ang isa-isang buwagin ng lahat ng kasinungalingang bumalot sa paligid nila ni Althea. Isang tahimik, ngunit matatag na deklarasyon na hindi na siya magtatago sa likod ng imahe, ng pamumuno, ng kontrol. Pagka-uwi ni Althea, isang liham ang naabutan niya sa ilalim ng pinto. Nakalagay sa envelope ang isang simpleng sulat kamay. Para kay Althea. Bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niya na kung kanino galing. Alam niya na rin na maaaring iyon ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Umupo siya sa kama. Marahang binuksan ng sobre. Maayos ang sulat kamay. Malinis, puno ng damdamin. Habang binabasa niya, tila ba bawat linya, pumipiga sa kanyang puso. Althea, hindi ko agad natutunang magmahal ng tama. Madalas iniisip ko kung anong tama sa kumpanya, sa imahe, sa mga tao. Pero ngayon, natututunan kong pakinggan ang puso ko at ikaw ang tinuturo nito. Ito ay hindi kontrata.
Ito ay panata. Panatang mahalin ka ng totoo. Protektahan ka sa lahat at manindigan para sa'yo. Hindi bilang boss, kundi bilang taong hindi ka kayang mawala. Napatigil si Althea. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Kasi sa bawat salitang iyon ni Stephen, nararamdaman niya na totoo. Totoong may pinagsisisihan si Stephen. Totoong may puso sa likod ng maskarang laging kontrolado. Pero hindi pa rin siya sigurado kung handa na ba siyang sumugal muli. Hindi na siya ang dating Althea na sunod lang ng sunod. Ngayon babae na siyang natututong manindigan para sa sarili. Kinabukasan, habang abala si Althea sa pag-iimpake ng ilang gamit para sa art retreat na inorganisa ni Finn, pumasok si Diana sa kwarto. Nasa kama ang mga canvases, mga brushes at tubes ng pintura. Halatang excited si Diana para sa pinsan. "Are you sure about this?" tanong ni Diana habang inaayos ang mga pintura sa bag. "Hindi, pero kailangan ko muna itong gawin para sa akin." Nagtagpo ang tingin nila. Doon lang nakita ni Diana ang bagong anyo ng kanyang pinsan. Hindi galit, hindi sugatan, kundi buo. Maaaring hindi pa handang magmahal muli pero handang kilalanin ang sarili. "Alam mo, kahit anong piliin mo, proud ako sa'yo. Kasi sa wakas, iniisip mo na rin ang sarili mo." Ngumiti si Althea kahit may halong lungkot. "For the first time, oo. Iniisip ko na kung saan ako masaya at hindi kung saan ako kailangan lang." Sa labas ng apartment, naghihintay si Finn sa van. May dala siyang coffee, may ngiti sa labi, naka-denim jacket, may sling bag na puno ng art materials. Laging ready, laging game. "Ready na?" tanong niya nang masilayan si Althea. Para bang kahit pagaano kahirap ang daan, basta kasama niya si Althea, magiging magaan pa rin. Ngumiti si Althea. "Ready na para magpahinga ng totoo." Pero bago pa siya makasakay, isang sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Mabilis, biglaan pero walang yabang. Isang simpleng sedan. Bumukas ang pinto at isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Althea?" Paglingon niya, nakita niya si Stephen. Walang coat, walang entourage, walang kotse na may driver. Siya lang, hawak ang isang bulaklak at may bakas na pagod sa mata pero may determinasyon sa muka. Halatang hindi siya natulog. Halatang matagal niyang pinipigilan ang sarili. "Stephen?" bulong ni Althea. Parang nabura ang lahat sa paligid. Kahit si Finn, hindi muna niya naramdaman. "Hindi ako pumunta bilang CEO. Wala akong dalang kontrata. Hindi ako nandito para mag-utos. Nandito ako para sabihin na ayokong umalis ka nang hindi mo alam ang buong puso ko." Tumahimik ang paligid. Si Finn, hindi kumibo. Nasa mga mata ng lahat ng tanong. Kanino siya sasama? "Althea, alam kong sinaktan kita hindi lang minsan. Pero ito ang totoo. Habang iniisip ko kung paano kita protektahan, nakalimutan kong tanungin kung ano talaga ang nararamdaman ko. At ngayon malinaw sa akin na mahal kita. Hindi dahil kailangan, hindi dahil convenient, kundi dahil ikaw yung pinili ko." Naluha si Althea. Hindi niya iyon inaasahan. Hindi sa ganitong paraan. Hindi sa harap ng taong muntik nang maging bagong simula niya. "Finn?" Tumango si Finn. May bahagyang lungkot sa mata. "Go. Kung siya talaga ang tinitibok ng puso mo, wag mo nang pigilan." At sa wakas, isang hakbang ang ginawa ni Althea. Pabalik, hindi sa buhay ng sakit, kundi sa lalaking handang bumawi. Sa lalaking natuturing masaktan, matakot at magmahal sa paraang totoo. Yumakap siya kay Stephen ng mahigpit. Walang salita pero sapat na ang yakap na yun para sabihing ito na ang bagong simula. Makaraan ng isang buwan, bumalik na si Althea sa kumpanya pero hindi na bilang sekretary ni Stephen, kundi bilang bagong department head ng Employee Welfare and Innovation. "Congratulations, Ma'am Althea." Bati ng mga empleyado habang naglalakad siya sa hallway. Ngayon may respeto, hindi chismis, hindi sulyap, totoong pagtingin. Sa bawat tingin, may pagkilala. Sa bawat ngiti, may pagbati ng paghanga. Hindi naging madali ang pagbabalik niya. May ilang bulungan pa rin sa likod. May mga mata pa ring sumusukat, pero hindi na ito katulad ng dati.
Sa bawat hakbang ni Althea, ramdam niya ang bigat at ginhawa ng responsibilidad. Pero higit sa lahat, ramdam niya na mahalaga siya, hindi lang sa kumpanya, kundi sa kanyang sarili. Isang maliit na salo-salo ang inihanda ni Stephen sa function hall ng kumpanya. Hindi grande pero espesyal. Present ang pamilya ni Althea, pati si Diana, ilang malalapit na kaibigan at piling empleyado. May mga bulaklak sa bawat mesa, may mabining musika sa likod, at may mga litratong nakasabit sa paligid, mga larawan ng pagbabago, ng progreso, at ng mga ngiting matagal nang nawala sa kumpanya. Hindi ko akalaing aabot ako dito, bulong ni Althea kay Diana habang sila ay kumakain. Deserve mo to, hindi dahil girlfriend ka ng CEO, kundi dahil ikaw si Althea Gomez, na lumaban, nasaktan pero bumangon. Sagot ni Diana, sabay kurot sa pisngi ng kaibigan. Maya-maya, lumapit si Stephen, bit-bit ang wine glass. Can I steal her for a bit? Tanong nito kay Diana. Sure, natatawang sagot ni Diana. Pero ibabalik mo siya ng buo ah. Pagkatapos ng party, inaya ni Stephen si Althea sa rooftop. Tahimik doon, malamig ang hangin. Sa gilid, may set-up na maliit na mesa na may wine at candles. May background music na soft jazz. Sa gitna ng mesa, may isang maliit na kahon. Anong meron? Tanong ni Althea. Napapailing pero may ngiti sa labi. Lumapit si Stephen, hawak ang kamay niya. Wala nang audience ngayon. Wala nang kontrata. Wala nang dahilan kundi pagmamahal. Binuksan niya ang kahon, isang simple pero eleganteng singsing. Walang engranding paghihiyabang, pero sapat para iparating ang totoong damdamin. Althea Gomez, mahina ngunit puno ng damdaming sabi ni Stephen. Be with me. For real this time, hindi na bilang bahagi ng plano, kundi bilang kasama ko sa tunay na buhay. Naluha si Althea. Pero ngayon, hindi na luha ng sakit, luha na ng pagbitaw sa nakaraan, luha ng bagong simula. Stephen, sigurado ka ba? Sobra. Sa lahat ng desisyong ginawa ko sa buong buhay ko, ikaw lang ang pinakatama. Tumango si Althea, sabay yakap sa lalaki sa harap niya. Oo, sa wakas totoo na. Dahil walang ibang mas mahalaga kundi ang piniling pagmamahal nang hindi nakatali sa utos, sa papel, o sa kung anong iniisip ng iba. Hindi pa natatapos ang gabi. Habang nakaupo silang dalawa sa gilid ng rooftop, pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod sa ibaba, marahang hinaplos ni Stephen ang pisngi ni Althea. Alam mo ba, sa dami ng gabi na wala ka, ito lang ang pangarap ko, na makaupo sa tabi mo. Walang problema, walang takot. Just us. Hindi mo kailangan ng maraming salita para sabihing mahal mo ko. Nararamdaman ko na sa mga mata mo. Sagot ni Althea. Dahan-dahan silang naglapit. Walang biglaang galaw. Walang pilit. Isang tahimik na halik ang dumapo sa labi ni Althea. Mainit, marahan, totoo. Matagal, hindi na para patunayan, kundi para iparamdam. Sa mga sumunod na araw, naging mas matatag si Althea. Hindi na siya kinakabahan sa mga meeting. Kayang-kaya na niyang magbigay ng suggestions, mamuno sa presentations at humarap sa board. Naging inspirasyon siya ng mga empleyado, lalo na sa mga babaeng minsang natakot na ipaglaban ang sarili. Samantala si Stephen, hindi na CEO lang sa paningin ng mga tao. Nakilala siya bilang lalaking marunong humarap sa pagkakamali at lalaking kayang ipaglaban ang taong mahal niya, kahit pa ilang beses siyang nadapa sa simula. Isang gabi habang nasa kondo sila ni Stephen, nakahiga sa sofa habang nanonood ng pelikula, biglang tumawa si Althea. Anong nakakatawa? Tanong ni Stephen. Naalala ko lang, dati akala ko itong lahat ng tuganti lang, tapos ngayon ay ito tayo, sa dulo naging totoo rin. Tumango si Stephen, sabay halik sa noo niya. Sa dulo, palaging totoo ang nararamdaman ng puso, kahit gaano pa kagulo sa simula. At habang pinapatay nila ang ilaw, para matulog, magkahawak pa rin ang kamay nila, hindi na dahil sa kontrata, hindi na para sa image, kundi dahil pareho na nilang pinili ang isa't isa. Sa wakas, totoo na ang lahat.
Isang taon na ang lumipas mula nang mag-propose si Stephen sa rooftop ng kanilang kumpanya. At ngayong araw, bumalik sila sa parehong lugar kung saan lahat ay nagsimula, ang beach resort kung saan nadurog ang puso ni Althea at sabay silang lumaban sa paninira ng mundo. Pero ngayong bumalik sila, hindi na sila yung parehong Althea at Stephen na puno ng takot at galit. Mag-asawa na sila. Mas malalim na ang pinagsamahan. Mas totoo na ang mga halik, ang mga yakap at bawat titig. "Namiss mo ba to?" tanong ni Stephen habang naglalakad sila sa buhanginan. Hawak ang kamay ni Althea. "Ang init ng araw pero oo, ang daming alaala," sagot ni Althea sabay sulyap sa isang bahagi ng resort. "Diyan nagsimula lahat. Diyan din ako nasaktan ng husto." Tinuro ni Stephen ang pamilyar na pintuang kahoy. "Diyan tayo unang sabay na nasaktan pero..." Lumapit siya at bumulong. "Diyan din nagsimula yung pinakamasarap na halik na natikman ko." "Ay sus, flatterer ka pa rin kahit asawa na kita. Bakit hindi ka pa rin ba naniniwala?" Ngumiti si Althea at hinaplos ang pisngi ng asawa. "This time, I believe you." At sa ilalim ng papalubog na araw, hinalikan nila ang isa't isa. Hindi para itago ang sakit, hindi para magpanggap, kundi dahil gusto nila. Dahil mahal nila ang isa't isa. Mainit ang halik ni Stephen, mabagal malalim. Parang sinasabi ng bawat galaw ng labi niya kung gaano siya kasaya na narito pa rin si Althea. Isang taon matapos ang lahat, ang mga kamay niya nakayakap sa bewang ni Althea. Pinapalapit ito sa kanya. Hindi na kailangan ng salita. Ang katawan nila ang nag-uusap. "Let's go," bulong niya sa tenga nito. Sa kanilang private villa, ang gabi nagsimula sa simpleng tawanan. Nasa veranda sila, umiinom ng kape habang pinanonood ang pagdampi ng buwan sa dagat. Pero kahit gaano kaganda ang tanawin, si Stephen lang ang tanaw ni Althea. Si Stephen na ngayon, mas totoo kaysa dati. "Alam mo, kahit kasal na tayo, parang hindi pa rin ako makapaniwala minsan," bulong ni Althea habang nakasandal sa balikat ng asawa. "Bakit naman?" "Baka kasi panaginip lang to. Kasi minsan, ang hirap paniwalaan na yung totoong dating untouchable. Siya na ngayon ang asawa ko." Hinawakan ni Stephen ang mukha niya at tinignan siya sa mata. "Then, let me prove it tonight, Mrs. Phillips." Hinawakan ni Stephen ang kamay niya. Dinala sa loob ng silid. Walang pagmamadali. Tila sineselyuhan nila ang bawat segundo. Tinanggal niya ang sinturon. Ibinaba ang zipper ng bestida ni Althea. Pero hindi para madaliin, kundi para damhin. Gumuhit ang daliri niya sa balikat, pababa sa bewang, para ipaalala kung gaano siya kamahal. Huminga ng malalim si Althea. Humawak sa mukha ni Stephen. "Gusto kong maalala mo kung gaano kita kamahal." Hinayaan nilang mahulog ang tela sa paanan habang sila ay nagyakap ng mahigpit. Parang dalawang pusong ayaw ng magkahiwalay. Puno ng bulong ang kanilang gabi. Ikaw lang habang buhay. Tumalikod si Althea upang isara ang kortina. Sa sandaling yun, hinaplos ni Stephen ang kanyang likod. Maingat, parang sinisinghot ang bawat sandali. Ang init ng balat nila'y naghalo sa lamig ng buwan na tumatagos sa bintana. Nang pumatong si Stephen, nagtagpo ang mata nila, hindi para kumpirmahin ang pagnanasa, kundi para ipanatag na ligtas sila sa bisig ng isa't isa. Kumapit si Althea sa kumot. Napaungol nang kumilos si Stephen ng dahan-dahan. Paulit-ulit na binubuo ang pangakong hindi na sila muling bibitaw. Sa bawat ulos ay kasabay ang bulong na, "Mahal kita." Sa bawat halik sa balikat at dibdib ni Althea ay nakaukit ang salitang "Salamat, mahal." Mas matagal ang gabi kaysa dati. Hindi inuubos, kundi nilalasap. Nang marating nila ang sukdulan, magkahawak pa rin ang kamay nila. Tila ba sabay huminga ang puso nila ng mas malalim, mas malaya. Nang humupa ang init, hindi pa rin sila nagbitaw. Bumaling si Stephen, itinukod ang siko. Hinagod ang pisngi ni Althea. "Wala nang mas mahalaga," sabi niya. Pinunasan ng hinlalaki ang butil ng luha sa gilid ng mata ni Althea. Luha ng saya, hindi ng sakit. "Hindi na ako natatakot," sagot ni Althea. Hinila si Stephen para sa isa pang banayad na halik. "Dahil alam kong may uuwian akong puso." Kinabukasan,
Nagising si Althea na nakaunan sa dibdib ni Stephen. Dumaan ang liwanag ng araw sa kortina. Tahimik, tila bang huminto ang mundo. "Good morning, asawa ko," bulong ni Stephen habang hinahaplos ang buhok niya. "Good morning," sagot ni Althea. Hinagod ang pagkakahawak sa kanyang balikat. "Handa ka na bang mag-swimming? Basta ikaw ang kasama kahit saan." Bago sila lumabas, muling naghinang ang kanilang mga labi. Magaan na halik ng umaga. Simple, ngunit puno ng pangakong ang bawat araw mula ngayon, sisimulan at tatapusin nila ng magkasama. Wala nang sakit, wala nang paghihiganti, wala nang alinlangan. Ang natira na lang ay pagmamahal.